Si Tristan Lazaro ay isang tanyag na negosyante, makisig, mayaman at may mataas na katayuan sa lipunan. Sa unang tingin, perpekto siya, matalino, may charm, at kayang paibigin ng kahit sinong babae. Ngunit sa likod ng kanyang malaperpektong imahe ay isang madilim na mundo ng karahasan at armas. Isang lihim na matagal niya nang tinatago. Isang pagkakakilanlan ayaw niyang malaman ni Lara Mendoza. Ang babaeng minsan niyang nakasama sa isang gabi at hindi na niya nakalimutan mula noon. Dahil sa kanyang mapait na nakaraan, nahihirapan si Tristan na magmahal, ngunit sa kabila nito, handa siyang protektahan si Lara kahit papatuloy siyang tinataboy nito. Samantala, si Lara Mendoza ay isang simpleng babae, masayahin, matalino at puno ng buhay. Ngunit isang gabi ang nagbago ng lahat. Sa ilalim ng kalasingan nasangkot siya kay Tristan at labis na iyong pinagsisihan. Mula noon, iniiwasan niya ang lalaki sa abot ng makakaya. Ngunit isang araw, gumuho ang mundo niya nang kunin siya ng mga tauhan ni Tristan at pilitin siyang pakasalan ito. Sino bang gustong magpakasal sa isang estranghero? Lalo na kung ito'y isang lalaking puno ng misteryo at panganib. Para kay Lara, si Tristan ay isang lalaking dapat iwasan. Isang lalaking sobrang possessive, dominante at mapanganib. Hindi niya to kaya makasama kahit isang minuto, ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa kabila ng pagtutol niya, napilitan siyang magpakasal kay Tristan. Hanggang saan siya dadalhin ng kapalaran? Makakamit ba nila ang tunay na happily ever after kapag natokdasan ni Lara ang mga lihim ni Tristan? Magandang araw mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Lara's POV. Put me down. Sino ba kayo? Please let me go. Pagmamakaawa ko sa isa sa mga nakaitim na lalaki habang binuhat ako na tila bako sa ako ng bigas sa kanyang balikat. Mga 7 sila na bigla na lamang akong kinuha. Nakasuot sila ng pare-parehong mga Amerikana, pare-parehong tie at pare-parehong shades. Wala akong kaide-ideya kung bakit nila to ginagawa sa akin. Di naman ako mayaman upang kidnapin nila sapagkat galing lamang ako sa mahirap na pamilya. Wala silang makukuha sa akin dahil wala kaming maipambabayad sa ransom na nais ng mga ito kung sadyang pangidnap nga ito. Depende na lamang siguro kung sarili ko ang pakay nila. Nagpumiglas ako habang hinahampas ang likuran ng lalaking bumuhat sa akin. Ngunit tila ito bato na walang maramdaman. Saan niyo ako dadalhin? Pakawalan niyo na ako, please. Hindi ko mapigil ang umiyak. Punong-puno ng takot ang nararamdaman ko ngayon. Nanginginig pati ang kalamnan ko. Put me down, please. Muli kong pagsasumamo, subalit tila ito makinang walang naririnig. Mahirap lang ang pamilya ko. Wala kayong maransom na maaasahan sa akin. Maawa naman kayo sa akin, Manong. 2 itim na kotse ang nakaparadang naghihintay sa amin. 4 na lalaki ang sumakay sa isang kotse habang kaming 4 naman sa isa. Dahan-dahan akong pilit ipinasok ng laking bumuhat sa akin kanina sa loob ng sasakyan saka ito pumasok. Pinagitnaan ako ng 2 lalaki upang matiyak na wala akong takas sa kanila. Ang isang lalaki nagtungo sa driver's seat upang magmaneho. Sino ba kayo? Maawa naman kayo sa akin, hindi ho ako mayaman, I swear. Malakas kong sigaw habang pinaghahampas sa mga lalaking nasa tabi ko. Mahigpit na hinawakan isang lalaki ang kamay ko. Miss Mendoza, malalaman mong kasagutan sa mga tanong mo kapag naroon na tayo? Kalmado ngunit madiing pagkakasabi nito sa akin. Pinagpag ko ang kamay ko ngunit madiin ang pagkakahawak nito. Mga walang puso, pakawalan niyo ako. Anong pupuntahang pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Umiiyak na ako ng mga sandaling iyon. Halos tinawag ko ng itaas upang mailigtas na ako sa panganib na kinalalangan ko ngayon. Miss Mendoza, mas mainam sigurong manahimik ka na lang. Malalaman mo rin lahat kapag nakita kayo ni Boss. Boss? So tamang ang hinala ko, kidnapping nga ito. Pero bakit? Sinong boss at bakit kailangan niyo akong piliting sumama sa inyo? Bakit niyo ako kinukuha? Ano bang mapapala niyo sa akin? Wala ako may bibigay na pera sa inyo. Galit kong sigaw. Bumuntong hininga ang lalaki. Inalis ang shades nito at saka nagpa siyang bitawan ng kamay ko. Please ma'am, be patient. Malapit na tayo kay boss. Sino ba kasi yung boss niyo? Why would he do this thing to me? Pero hindi nito sinagot ang tanong ko.
Pakiramdam ko para akong nanonood ng suspense thriller movie at ako ang bilang aktres na gumaganap na biktima. Nalilito ako. Mukhang wala naman silang masamang balak sa akin. Sadyang kinuha lang talaga nila ako. Subalit sa anong dahilan? Hindi nga ako mayaman. Kung ganon, parang meron pang mas malalim na dahilan. Muli akong pinanginigan ng loob. Hindi kaya balak nila akong ibenta? Isa kaya sa mga modus nila ang manguha ng babae para i-auction at ibenta sa mas malaking halaga? Nanginginig na napayakap ako sa aking sarili. I am in big trouble. Maging ang pagsigaw ko at pagsusumamoy walang saysay sa mga grupong ito. Hindi ko na malayan, huminto na pala ang sasakyan. Pilit akong hinila palabas ng kotse. Pakiramdam ko na magaan ang aking kamay sa mahigpit na pagkakahawak nito. Kainis, may pulang markang pabilog ang pabalibot na sa kamay ko. Nang tila na asar ng lalaki, balak pa ata akong muling buhatin. Bigla akong matras at nagsalita. Kaya kong maglakad. No need to do that. Nanilisik ang mga matang sabi ko dito. Binitawan nga nito ang kamay ko, ngunit inutusan naman ito ang mga kasamahan na palibutan ako habang naglalakad kami. As if naman magagawa ako makatakas sa kanila. Tinungo namin ang direksyon papunta sa isang matayog na building sa harapan namin. Merong nakasulat doon na napakalaking Lazaro Industries Company sa entrada ng building. Wala ako nagawa kundi sundan ng mga lalaking to nang pumasok sa mismong kumpanya. Na makita ko ng mga empleyado sabay-sabay silang yumuko. Nangunot bigla ang noo ko. Tsaka lang nagsitaasan ng ulo ang mga empleyado nang malagpasan na namin sila. Did they just show respect to me? Naguguluhang nagpatianod ako sa paglakad. Maybe their boss is the craziest in the world. Ano namang mapapala nito sa kagaya ko? Pumasok kami sa elevator. Pinindot na isang lalaki ang 27th floor. Muli akong pinalibutan ng mga ito. Ma'am, naghihintay po sa inyo si boss sa office niya. Tinuro pa nito ang malaking pintuan na may passage hall na makalabas kami ng elevator. Napalunok ako. Muling nakaramdam ng kaba. Ano ba talaga ang pakay nila sa akin? Mukhang milyonaryo naman ang boss nila. Teka, iiwan niyo ako sa kanya? I think he's more dangerous than you. Nagsimula akong kabahan. Dumiretso lang ang tingin ng lalaki at hindi na ako pinansin pa. Bumuntong hininga ako at nagpatianod sa kagustuhan nila na pasukin ko ang loob ng opisina ng kanilang boss. Pumikit ako saglit. Pinapanalangin na panaginip lang ito dahil gusto ko nang magising mula sa masamang panaginip na to. But no, this is reality. I've been abducted to some stranger I didn't know. Nagsipaglinyahan ng 7 lalaki sa labas ng pintuan. Pumasok na ako sa loob. Napakaliwanag doon at mukhang mamahalin ang mga muebles ang katasampapan. Pagpasok ko pa lang madadatnan ng eleganteng living room. Merong black leather couch sa gitna na may mini theater pa. Ang ceiling kulay krema na may brown at asul na bumagay sa nakasabit na chandeliers. Abala ako sa pagmamasid ng may boses ang nagpalingon sa akin. Miss Mendoza, Ania. Kainis, his voice is so elegant. Namangha ako na makita ang mukha ng lalaki sa aking harapan. Para siyang Greek god ng ancient times sa Greece sa maladonis itong katawan. Matangkad ito, matangos ang ilong at mapula ang labi. Ang matingkad nitong itim na mga mata, bumagay sa mahaba niyang pilikmata. He is wearing his red business suit with white tie and he is perfect. Sino ka ba? Ninenervyos kong tanong. He narrowed his eyes to my gesture. Kumunot ang noo nito. Tiningnan ko ang aking sarili. Kusot na ang damit ko dulot ng pagpapamiglas ko kanina. I bet ganun din ang buhok ko. Para akong pulubi sa itsura ko ngayon. I'm Tristan Lazaro. He extended his hand to me. Dumako lang palingin ko sa kamay niya. Tumalim ang titig ko sa kanya na malala kung bakit ako naroon. Ito ang punot dulo kung ba't ako nasa harapan nito ngayon. You, kidnapper, what do you want from me? Ngumiti si Tristan. He took his hand back and put it inside his pocket. Sabi ng mga tauhan ko, nahirapan silang kunin ka. Sino ka ba talaga, mister? Enough with the shouting. Let's talk in a friendly way. Kriminal ka ba? Bakit mo ako pinakuha sa mga tauhan mo? I am not even rich. Wala ka makukuhang ransom sa pamilya ko, no? He clenched his jaw trying to hold his temper. Uuwi na ako, mister. Padabog ko tong nilubayan, subalit hinila ako nito palapit sa kanya. Malakas ang pagkakahatak nito, dahilan upang dumikit ang balat ko sa katawan niya. Inawakan niya ang baba ko at inilapit sa mukha niya. Let's get married, Lara. Seryosong saad ng binata. Bigla ko siyang tinulak palayo.
What did you say? Stalker ba siya? The reason he kidnapped me is that because he wanted a wife. Is he joking? Pakasalan mong sarili mo. Nahihibang ka na ba? Nilapitan niya ako at muling hinawakan. He cornered me onto the wall until I was trapped. I am serious. Saan pa nito? Bakit? Paano mo ako nakilala? We haven't met before. Nilapit ito ang mukha sa akin hanggang sa magdikit ang mga ilong namin. You're such a bad girl, leaving me that night. Napasingap ako. That night? May nangyari sa atin ng gabing yon. I went crazy over you. Now you need to pay for the consequences for leaving me at the hotel? Hindi ko na ituloy ang sasabihin nang bigla na akong halikan ng binata. Tinulak ko siya palayo pero muli niya akong hinila palapit sa kanya. You can't escape me. Gustong gusto ko nang sampalin si Tristan dahil kanina pa siya nakatitig sa akin. Tila ba ako isang microorganism na maigi nitong pinag-aaralan sa microscope. Ganon kasi ito makatingin sa akin habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Lahat ba ng damit mo basahan? Wala ka bang desenteng damit? I cannot show it to my family wearing that rug. Wow, he's really impossible. Napaka-arrogante. Ang manlait ng kapwa niya sadyang parte na ng katangian niya. Mahirap man ako pero at least may dignidad ako, no? Thank you ha, nakaka-flatter ka naman, mister. Pasensya ka na ha dahil basahan lang kayang bilhin ng bulsa ko. Pero sa mundo ko, ang mga ka-level ko parehas din magsuot gaya ko. In my world, they are rugs, Lara. Napangiwi ako. Ano pa nga bang aasahan sa lalaking to? He clenched his jaw. Enough. Ayokong mapahiya sa pamilya ko dahil ang babaeng dadalhin ko ganyan lang ang suot. It will ruin my reputation. Don't you have a decent dress? Siyempre meron. At lahat yon desente. Ano bang problema mo? Hobby mo bang manlait ng kapwa? Tinitigal lang ako nito at saka nanahimik. Huminto ang red Ferrari niya sa inuupahan kong unit at saka dumako saglit ang paningin niya sa relo bago muling tumingin sa akin. Magbihis ka na. We don't have much time and please make some effort. Make yourself called a lady with your presentable dress. Bumaba ako ng sasakyan niya nang sumunod siya. Nilingon ko si Tristan. Oh, bakit ka bumababa? I'm coming in. At bakit? Hindi ka naman welcome dito? Simply because I don't trust your fashion sense. I need to see if you get the right dress. Wala akong nagawa nung pumasok siya sa loob ng unit ko. Sinama pa niya ang tauhan niyang si Sam. Pareho nilang giniyang paningin sa loob ng unit. Parang nagtataka na makitang walang gamit doon, maliban sa maliit na TV at sala set. Swerte ko nga dahil kahit papano meron yung maliit na kusina. Ang kabuoang laki ng unit, sakto lang para sa isang taong namumuhay mag-isa. Umupo silang pareho sa lumang sofa. Kumuha naman ako ng tubig at inalok sa kanila. Agad yung tinanggap ni Sam, subalit tila ba nagdadalawang isip si Tristan. Akala ba niya marami ang tubig na yon? Daig pa niyang babae sa sobra niyang arte? Tinungo ko ang kwarto ko at tinalungkat ang cabinet upang hanapin ang kulay brown na kahon na pinaglalagyan ko na nag-iisang dress na meron ako. Isa yung dress na gawa sa silk, simple lang at saktong haba. Paglabas ko ng kwarto, abala pa rin ang dalawa sa pagmamasid sa loob ng unit. Naninirahan ka rito? Wow, paano mo natitiis tumira dito? Napakasikip at napakainit. Wala ka bang aircon? Ani niya na hindi mapakali. Masaya akong naninirahan dito. Humalukip-kip si Tristan. Napakaliit nito. My bathroom is way more bigger than this. Napaawang ang bibig ko. Pakiramdam ko magwawala ng utak ko sa inis. Puro siya reklamo. Sobra na kung makapanglait ha. Nagjo-joke ka ba? Sa tingin mo kaya kong bumili ng aircon? Nag-iisip ka ba? Prangkang saad ko. Umiling-iling si Tristan at tila ba dismayado. Are you done? Magbihis ka na nga. Time is gold. Or gusto mo ako pang magbihis sa'yo? Ngumisi siya na tila nakakaloko. Padabog kong sinara ang pintuan ng kwarto ko at saka sinuot na yung dress. Mahirap na baka totohanin ng lalaking yun ang banta niya. The dress is made of silk and it has purple ruffles below the knees. Hindi pa rin ako makapaniwalang pumayag ako sa deal niya, but it's too late to back out now. Sinuot ko rin ang itim na stilettos na babagay sa dress. Mga 4 inches ang taas nun. Sana lang di ako madapa sa paglalakad mamaya. I'm done. Dumako ang tingin ni Tristan sa akin na makalabas ako ng kwarto. He was a little bit silent for a moment. Tumikhim lang siya at saka ako nilapitan. Di na masama. Pwede na. Kainis talaga to, ang yabang.
Nag-effort pa ako magpaganda para maging presentable sa paningin niya, pero parang may diferensya siya sa mata. This guy knows nothing of appreciating others' hardship. Masasaktan na talaga kita sa panalait mo, Tristan. What's your manners, Lara? Okay, tayo na, Your Highness. Naghihintay ng iyong royal family. Ilang saglit lang inihinto niya na ang sasakyan sa harapan ng Lazar Industries Company. Pumasok kami sa loob ng kumpanyang pag-aari nito. Napatras pa ako ng ilang hakbang dahil pagpasok pa lang namin sa loob, may nagkikisdapang flash ng kamera ang sumalubong sa amin at sumilaw sa mga mata ko. Teka, bakit ang daming media dito? Ang mas kinagulat ko pa ay nang hapitin ni Tristan ang bewang ko palapit sa kanya. Bigla rin siyang umiti ng ubod ng tamis. Para bang naging anghel ito ngayon na kanina lamang ay napakasama. He started to act as a very sweet and loving fiancé to me. Mr. Tristan Lazaro, is it true that you are already engaged? The girl beside you, is she your fiancé? Please tell us the details, sir. Anang isang reporter habang kinukuhanan kami ng litrato. Why a sudden engagement, Mr. Lazaro? We heard that your fiancé is a commoner. How'd you two meet? Napangawi ako sa huling tanong ng reporter. Oo na, mahirap na ako. Pero invading of private life na yan ah. All I can say is that we truly love each other. Excuse me, but my family is excited to meet her. Animo gentleman na nakangiti ang lalaking ito. Nagsisulputan ng mga tauhan niyang men in black. Pinalibutan kami upang di na makapagtanong pang muli ang mga reporters. Pinindot ni Sam ang elevator button kung saang floor kami pupunta. Matapos gawin yon, pumunta to sa likuran namin. Seriously? In-enjoy mo naman yung kamay mo sa bewang ko. Sabi ko na magaspang, hindi pa niya ako binibitawan. Parang sumanib na muli ang tunay na katauhan niya pabalik sa kanya as he smirked at me. Ang taray mo, gusto mo rin naman. Napakunot noon na lamang ako. Masanay ka na sa media, they're always pestering me. By the way, my family only wants a simple gathering. Request yun ni mommy. Ano bang alam niya sa simple? Ang pagkakaalam ko sa simpleng salo-salo yung kakain kayo ng pamilya sa bahay na may simpleng handaan. Pero ang simple sa kanya, having dinner with his family in a first-class suite, wearing formal dresses. Dreaming of me already? Bulong ni Tristan sa tenga ko. Magsasalita pa sana ako nang bumukas ng elevator. Dinala niya ako sa isang room doon kung saan naghihintay ang pamilya niya. Na makapasok kami sa pintuan doon, isang eleganteng babae na tansya ko'y nasa mid-50s ang edad ang sumalubong sa amin. Ang nakakagulat pa, niyakap ako nito na mahigpit. Kamusta ka, Iha? Ayos lang po, nahiya kong sabi. Clarice, you're here too? Ani Tristan na nilapitan at niyakap ang isang magandang babae sa gilid. Of course, hindi ko ito palalampasin. Sa wakas, you finally met the girl you're destined to. Finally! Nakangiting sabi ng Clarice. Lumingali nga si Tristan na parang may hinahanap. And where is Damian? He is on a business trip. He said he can't make it. You know, my husband, masyadong busy. Minsan nga nagsiselos na ako sa trabaho niya. Clarice laughed. Clarice, this is Lara. Lara, this is Clarice, my best friend. Pagpapakilala ng binata sa akin sa magandang babaeng kaibigan niya. Clarice smiled friendly at me. Nice to meet you, Lara. Tristan's a tough man and very possessive. Bulong ni Clarice sa akin, agad ko namang sinang-ayunan. I think Clarice is going to be my friend. Napakabait nito. Lumapit si Tristan sa aming dalawa and he dragged me away. Sorry to interrupt but my mom wants to see you, Lara. Nginitian naman ako ni Clarice. We can talk again some other time. Dinala ako ni Tristan sa mahabang mesa doon. Napatingin sa mga kamag-anak nitong nakaupo doon. Hindi ko maiwasang pamulahan at kabahan, mas lalo na't parang pinag-aaralan nila ako. This may be a fake relationship, but seeing his family makes me nervous. Excuse me, but I want to present to you my future wife, Lara Mendoza. Tumigil sa pag-inom ng wine ang mga ito at mataman akong tinitigan. Tumayo ang babaeng sumalubong sa amin kanina at niyakap ako. Welcome to the family. I'm Ariana Lazaro, Tristan's mother. Call me mom, okay? Napalunok ako. Mukhang mabait ang mama ni Tristan. Nakaramdam tuloy ako ng guilt. Welcome to the family, Iha. I am Gabriel Lazaro, your fiancé's father. You can call me Dad. Nakipagkamay pa sa akin yung ama ni Tristan. Kinagagalak ko kayo makilala, sir? Don Gabriel laughed. Dad, call me Dad, Iha. Nilapitan ako ni Tristan at hinalikan sa labi.
My God, I hate this man already. Napaka-fake niya. He's very affectionate to me pag may ibang tao, pero pag dalawa lang kami, napaka-arrogante niya. Nang di niya pa ako magawang pakasalan, siniko ko siya sa tiyan dahil para mamilipit siya sa sakit. Honey, may problema ba? May kinain ka bang masama? Bakit namiminipit ka? Dapat kasi nakikinig ka sa akin. Nakangiting saad ko. Tumawang pamilya niya. Mukhang magiging under the saya atang anak ko ani Don Gabriel. Pinisil na Tristan ang pisngi ko as in diniinan niya yon. Ang bait naman ng ani ko. Excuses for a moment. Hinila ko ni Tristan palayo sa pamilya niya at tinala ko sa dulo kung saan walang tao. Bakit mo ko siniko? Amazona ka yata. Ang plastic mo nga Lapit ka ng lapit. Galing mo pang umarte. Pang Oscar Awards. Don't try me, Lara. Baka pagsisihan mo to. Napasuklay siya sa buhok niya. Another rule in this fake marriage. Don't fall in love with me. I know I went crazy to you that night pero hanggang doon na lang yon. Muli niyang sabi. Napaawang ang bibig ko. As if naman magkakagusto ko sa lalaking to. You dare to challenge me, Tristan Lazaro? Sure, let this game begin. Nangaasar na saad ko. Matuloy kaya ang kasal ni Tristan at Lara? Hi guys, share ko lang. Ito yung payong na gamit ko. Ang tibay at ang cute. Tapos ito naman yung pampaganda ko kaya laging fresh kahit puyat. At syempre, gamit ko rin tong pampapapayat. Effective talaga. Kung gusto nyo rin, i-click nyo yung basket sa mismong video sa baba at i-add to basket nyo na. Thank you sa support mga loves. Malaking tulong to sa channel ko. God bless po.